January naman yung sa ano, yung dami nun eh. At least ilang phrases lang. Konti lang. Dadagdag na ako. Ang susunod na programa ay nangangailangan ng patnubay na magulang. Welcome to Year 5 of Architox Podcast, your info-comedic show. Okay, and we are live, folks, and we ain't shit. This is the original Architox podcast and the longest and still running info-comedic, not so related architectural podcast. We are just here to entertain. Bang Bang, Drone Strike, ang podcast na para sa Arky, mag-Arky at naga-Arky or pwedeng natutuwa lang kayo sa amin. Tara, roll call tayo. Chai! Oo nga, welcome to Architox Podcast, your info comedic show. Malapit na kami mag 6 years. 6 years. Yes. And surprise kung sino ang lalagay namin sa ID. Sa Station ID. station ID namin, yung ano, yung header. Yung welcome. Oh. And of course, si Mau na laging present. Kaya natatawa lang ako dun. Yung habang, di ba meron tayong Spotify, tapos pinapost din natin sa YouTube. Siyempre sa YouTube, kailangan mo ng thumbnail. Natinignan ko yung thumbnail. Kasi nga gumagamit ka ng tawag dito, ng background mo. Oh. Wala akong makitang magandang pwede ilagay. Kung makikita mo doon sa background, nung sa YouTube natin, sa Architox Podcast, mukha kang alien. Kung titingnan mo, mukha kang alien doon. Kasi di makita yung kabilang tenga mo, di makita. Tapos yung buhok mo, tumiretso hanggang likod. Parang yung buhok mo tininta lang, alam mo. Sige, dumuna tayo sa sa mga paramdam. Pero, Chay, nanonood ka ba ng natin, ng mga videos natin? Or pinapanood mo or pinakikinggan mo lang? Pinapakinggan ko lang, syempre. Titingnan ko pa yung pagmumukha ko. Hindi na. Hindi, yun yung minsan ginano ko, di ba? Syempre, Spotify. Pero ibang tao yata nanonood no? Hindi ko lang alam. Or pwedeng piniplay lang nila sa YouTube kasi may, kahit pa paano meron tayong nabudol doon. Pinanonood eh. Oo. Pinanonood eh. Mga ilan din sila. Sabi ko, malabang bina-background lang rin. Kung bang nagwo-work, di ba? Nakabukas YouTube. Pwede rin, no? Oo. Pero ikaw, anong mas prefer mo? Sa Spotify or YouTube? Parang parehas lang. Kasi hindi ko nga naman pinapanood yung sa Spotify kasi pwede ka rin maglabas ng video eh. Di ba? Actually, video yung nilalabas natin. Oo, kaya nga. So, parehas lang eh. Kung ano yung malinaw na, ang dyan, kasi yung iba wala talagang Spotify, hindi nag-Spotify. Mas accessible lang YouTube kasi. Yun lang, no? Kaya actually, niyayan ko to eh. Parang, alam mo yun, yung nagsisimula pa lang yung Architox. May nagtatanong sa akin kung meron tayo YouTube. Kasi medyo, ang alam ko lang nun mag-edit sa audio. Ngayon, natuto na akong meron akong konting kaalaman sa pag-video editing. So, kaya lahat ng mga simula, lahat na nung episode natin, lalagyan ko na ng mga videos. So, tapos naglalagay na rin tayo sa YouTube. So, parang dito, mamili ka na lang kung gusto. Kung gusto mo sa YouTube o gusto mo sa Spotify, pares mo lang makikita pagmumukha namin. Kaya Isa lang din. So, yun. Muna tayo mga tawag dito? Nagparamdam. Nagpagalaw ng baso. Sa plate 217 ni Roletang 5, ang sabi ni Edward Stino, Roleta. Si Prof. Leonie ng isa sa mga pinaka-okay na prof namin noong college. Yung traveling abroad, malaking factor na alam mo basic terms sa bansang pupuntahan mo. Gaya ng magkano, saan ang toilet, lalo na sa malamig na lugar. Hello, salamat, etc. This based on experience na din. Lalo na sa isang bansa na multilingual gaya na Switzerland at Singapore.
kung sa Germany, pigilan mo na sumigaw ng, ano, kailangan ko ba sabihin to? Ha? Hindi. Ano yung sage? Sage hail? Ewan Ano ba ko. yung, syempre, sigaw ka na lang ng burat para malaman kung may Pinoy to. Actually, meron ako napanood na ganyan, yung Napoles, tama ba? Jared Napoles. Oh. Jared Napoles ba yun yung nagsumigaw ng tite? may natawa, ibig sabihin, may Pilipino. Actually, magano ka nga lang, no? Magmura ka lang sa isang lugar. Malalaman mo may Pilipino kasi merong hahagik eh. Oh. O sabi, itong nagmuro. Pero tama din naman sa Edward, no? Kailangan alam mo talaga yung basic. Hindi ko lang alam, Edward, marunong ka bang mag-Mandarin or ano? Lagi mo Chay. Ikaw, Chinese. Hindi ka marunong mag-Pokemon. Marunong. Marunong ka konti. So, yung sa Magkano, sa Cantonese, Keichin. Tanang toilet, hai pinto chiso. Sa Mandarin, ano yun? Do Sao Ching. Yung Magkano? Magkano? Yung sanang toilet. Hindi ko alam yung toilet, pero pag nagtatanong ka, ano ba yung hagdan? Chainali. Loti Chainali. Ano ba? Toilet Chainali. Toilet na sandali. Chainali means where is parang ano yun eh. Ang Mandarin kasi una yung predicate bago yung subject eh. Where is Ganun. So ganun. Parang yung di ba pag ako punta doon, kumbaga sa Chinese, nguhay pinto, ako saan? Parang ganun. Borok. Buti hindi tayo ganun magsalita, no? Hindi. Yung sa atin, iba yung kaya nga madali tayong matutong English kasi medyo kawig yung yung pagkaka-phrasing. Meron tayong formal tsaka informal phrasing or paggawa ng sentence. Mas malapit yung informal natin sa English. Kaya pag nag-English din naman, pwede pasok yung direct translation. Minsan, pero hanggang ilang syllables lang. Pag humaba-haba ng konti, medyo purok na. Magulo na yung yung grammar. Magulo na Pero yung sentence. pag phrase lang, direct translation ba? Where are you going? Pwede nang where you going, di ba? Saan ka punta? Di ba? Wala na yung yung ang tawag doon yung R, yung mga ganon, yung where are you going, bro? kasi sa Pinoy wala ganon eh. Kumbaga agad eh. Magkarugtong yung subject and predicate. Kung man tawag doon. Basta yun. Sabi ni Ron Pump, roleta ng buhay. Mau, ang YT namin dito, tad-tad ng ads doon sa Canada daw. By the way, yung ranting about mahirap maging irregular kung sanay ka na sa lahat ng subject, nasa harapan mo na at enroll na lang, mahirap nga kasi may subject na hahanapin mo sa iba pang department. Totoo yun, di ba? Pag lalo na yun nga, kasi pag sa architecture, since na maliit lang yung department namin, walang offer masyadong mga subject. Kung yung subject na yun, hindi mo na nakuha at gusto mo kunin ngayon, sa ibang college ka na. Ibang department. Kaya nga yung PE ko, iba-iba eh. Iba-iba naman talaga, di ba? Kada year. Hindi, lumilipat ako ng ibang department, hindi lang doon sa department namin. Ganun ginawa ko. Tapos yung mga minor ko, tulad ng mga humanities, mga ganun, kinukuha ko sa ibang yan. Sa fine arts may ibang kinuha, no? Hindi, isa yung namin, building namin eh. Isa pala. Bisang kumukuha ko sa nursing, kumukuha ko sa yun nga sa... Sa nursing? Ewan ko, parang doon ako eh. Dami ng babae nun eh, nung kasi uso pa yung panahon natin. Puro nurse. Hanggang ngayon, puro nurse pa rin ba yung kinukuha ng mga estudyante ngayon? Marami pa rin kasi talagang in demand ang nurse sa US. At magiging in demand na rin sa Europe nursing. Marami nang kinukuha ngayon sa Europe nurse. Di ba mali tayo ng kinukuha ng kurso? Yung Denmark ay mag-open na rin sila ng magkukuha na rin sila ng nursing staff from Philippines. Actually, hanggang ngayon. At kung gusto nyo mag-apply, sabihin nyo lang sa akin. Recommend kayo. Ano pa tayo yung mga estudyante na gusto mag-shift? Hindi, kailangan graduate na tsaka board passer.
Pero isang experience yan na matututunan mo magkaroon ng ibang point of view outside the block section. Cheers, RP. Ano yung RP? Republic of the Philippines. Saan yan? Kay Ron Pump. Ron Pump. Cheers, Ron Pump. Yung ano, Oh. yun. Oo nga totoo yun, no? Para magkakaroon ka ng ibang point of view. Di lang puro kasama mo, puro mga autistic. Tapos makakapunta ka dun sa mga Ano ba yung mga- magaganda. tama ka dun. Nakakita ka ng tao. Punta ka sa Mascom, no? Doon ka mag-enroll. Okay. Oo, Filipino Mascom. at English subject doon, no? Doon maganda. Mascom. O kaya minsan nakapasok yata ako sa business or sa Sa yung yari business yun. management. Di ba meron ganun, di ba? Business management, sa Sa marketing. inyo. Sa amin nata wala. Wala ba sa inyo? Sa amin meron eh. Yung mga subject na yun. Tapos meron pang isa dito. Si JC hindi nag-message ako. JC mukhang busy ka. Hype ka. O sila pala sila Bench at saka si si Mark ng mag-comment naman kayo. Busy. O kaya nga eh. Ayun, sabi ni ni Ann, si Ann Sandrada to ng Singapore. Ang sabi niya, Roleta, yung the rest ng comment ko pre, i-post ko sa YouTube channel nyo. Limited lang kasi. Pwedeng i-post dito sa Spotify. So, Chay, Okay. It's your turn. From Aris. Na YouTube. Maraming salamat sa nag-comment. sa mga nag-comment, Roleta. himahimayin mo yan. Roleta at 5:11 may timestamp. Ay, teka lang, Chay, saan to? Anong santo? I mean, saan to makikita? Itong binabasa mo ngayon. Yung Sa nag-comment na YouTube to. nga. Sa YouTube. Sa YouTube channel ng Architox Podcast. Oh. Okay. May timestamp siya at 5:11. Putang na, hinimay-himay. Tama si Chay. Yung version ng adobo talaga sa amin sa norte. Common yung asin, suka, luya, at saka konting tubig lang. Yun. Oh. At 18 minutes. Swerte nyo, ang YouTube walang ads. YouTube dito sa tad na rin ng ads. Saka maya't maya ang Okay. surveys. At least dito sa amin, hindi ko alam sa iba. At So, 22:35. Teka lang, i-imagine natin. So, yung dun sa sinabi niya sa YouTube ads, ang so far pa lang, makawang wala. Siguro. Kasi, nagsabi na si Edward meron. Okay, siya Sandamukal eh. Tas si Ron Singapore, di ba? Canada. Canada ba Meron si din. Aris? Hindi, Switzerland to. At Switzerland. So, tad na rin. So, dito lang talaga sa Macau, wala. Si Gio, alam mo na, si Gio, taga Hong Kong naman si Gio, eh. So, malamang maraming commercial na rin doon kasi naranasan ko. Okay, timestamp 35. 22:35. True. Malaking bagay ang marunong ka ng local language ng bansang nila. Ito hindi ko pinaparaphrase, binabasa ko to as is. Word by Okay. word. Kailangan mag-integrate sa society at mag-adapt sa local customs and traditions. Isa dun sa aralin yung lengguwahe. Mas na-appreciate nila pag tinry mo na magsalita sa lengguwahe nila kahit hindi perfect. Lalo na sa mga non-English speaking countries. Requirement din yan pag nag-apply ka ng citizenship. Sa observation ko dito, karamihan ng Pinoy magaling yan sa mag-assimilate sa ibang culture. Which is, naman yun, no? At least tayo mga Pilipino, nag-adjust tayo sa culture ng kung nasan tayo. Hindi katulad ng ibang lahi. Yun yung tama eh. Kasi kaya nga, di ba sinabi, when you're in Rome, do what the Romans do. Saka sa isang lugar, ikaw ang mag-adjust doon sa culture nila. Hindi yung ikaw yung magmamalaki na ikaw yung Yung kultura ko, iba pala lang ko dyan. kaya nga, di ba? May ibang lahing ganun. Ayoko na magsabi ko ng lahi. Pero meron kasi ding ibang Pilipino na yung pag-uugali dinadala dito sa ibang bansa. Di ko lang alam. Ulit tatanungin ko yung mga nasa iba-ibang bansa. Yung mga pasaway na Pinoy yung umiinom kung saan-saan. Kasi dito sa Macau, merong papunta ka lang ng ibang lugar. Sa labas talaga umiinom. So, parang, syempre nga, sabi ko naiintindihan ko naman ba't sila sa labas umiinom kasi baka mamaya, yung sa tinitira nila, maliit lang. Tatanungin ko kayo dyan ulit, taga Singapore. Pwede uminom sa pub, mga ganyan. Mahal eh.
Kaya uminom sila sa may ano lang kapag kung nakapunta ka dito, Chay, kung nakapunta ka lang ng Macau, Chay, hindi pa. Di pa Hong Kong lang. Hong Kong lang. Kasi kung nakapunta ka doon sa mga nakikinig, kung nakapunta kayo doon sa Macau Ruins, yung hagdanan doon pataas, papunta doon sa Simbahang Putol, minsan may mga Pilipino nagiinuman doon. Hindi lang Pilipino, may mga Nepalese, may mga Indonesians, iba't ibang lahi, diverse. Kumbaga parang nakakaano din na Picnic ground, parang ginawang picnic, kaya lang inuman ng dating. actually sa gabi lang nila ginagawa yun. Inuman lang talaga siya hanggang madaling araw. Isa pa nga may nagdadalihan doon eh. Walang mga pwestuhan eh. Hindi ko lang alam sa Singapore, kaya tinatanong ko ulit. Si Edward na taga Singapore or JC, si Ron Pump na taga taga Canada, kung ganyan din ba or social kayo dyan, doon kayo sa mga kanya-kanya yung basement or kanya-kanya yung garage, umiinom, or dyan sa sa Switzerland, ganoon din ba? Kasi sa Maraming mga pasabay na Pinoy. Sa Morocco, pub talaga sila. Pabo. Kasi may mga pera. Kung hindi, may mga ano lang, yung pub, may pub na social, may pub din na pang lang, street level. Pampulubi. Hindi lang pulubi, pang street level. Kumbaga, yung malalaman mong pub, nagtaka nga ako, sabi ko, ano ba itong establishment na to? Saradong-sarado. Tapos pagpasok mo sa loob, puta, nagiinuman pala. Parang bar na yung mga pub na bar, kasi tawag kasi sa atin dito, bar eh. Sa kanila, pub yun, yung upo ka, yung may counter, hingi ka ng beer, hingi ka kung ano yung drinks mo. Yun lang, walang music, kumbaga nagkikwentuhan lang sila. Walang entertainment. As in talagang masikip na siguro. Pang-inom lang. Pang-inom nga lang talaga. Tapos magkikwentuhan lang sila. Siguro kung may mesa, 2 mesa lang, pero talagang doon lang sa pub counter lang talaga sila. Saradong-sarado yun. Akala ko nga nung unang garahe eh. Pagpasok na, pub pala to. Kasi bawal yung display ng pag-iinom doon eh. Yung inumang tambay. Yun yung tamang term, inumang tambay. Yung nangyayari dito sa Macau, inumang tambay. At tinatanong ko, meron inumang tambay ba dyan sa mga tinanong ko, sa mga nasa ibang bansa dyan, na nakikinig sa Architox? Tapos ang experience ko naman sa Australia, ganun din, pub din. Pero hindi naman, tawag nito, hindi siya enclosed. Makikita mo sa labas na nagiinom sila doon. Tapos maingay yung mga pero may pub na may entertainment, may pub na TV lang, sports, ganun. Meron ganun. Parang sports bar lang, ganun. Tapos yun lang, lang sila doon, tahimik. Nangyayari na every Friday afternoon kasi pag Friday doon, 3 o'clock, inuman na talaga sila eh. Mag-unwind na nila yun for that kasi after a week of work, yun yung gagawin nila. Okay. Timestamp 2942. 2942, downside ng pagiging irregular student. Yun. Tatagal ka talaga sa architecture school. Based from experience ni Aris yan. Sayang yung oras tsaka mas mahal pati. Kasi every enrollment magbabayad ka ng miscellaneous fee. Kahit isang subject na lang ang na-enroll mo sa isang semester, kailangan mo pa rin bayaran ng miscellaneous in full. Kaya as much possible, enroll mo na lahat units na possible na isang semester. Kagaya ginawa ko dati, para mapuno ang semester ko, pag walang available na minor subjects sa IRFA, nag-cross enroll ako at kinukuha ko siya sa IBF. Sa IBF and IAS. Basta parehas yung subject, description, tsaka number of units ng kukunin mo according sa curriculum na architecture. P subjects, karamihan nakakuha ko sa IFBF. Baka mag-classmate mo ako. Advantage naman, dami lang magagandang muka at bagong muka sa ibang department. Joke lang, hehe. Sabi ko sa'yo eh. Parang tayo ng utak eh. Yung mga naiirik eh.
Para makakita ng tao. Tama to si Aris. Diyan din ako nag-endorse sa akin saka sa ABF. Hindi ako nag-endorse. Hindi pala nursing. Hindi pala nursing. Ano yung BF? Bachelor Fine Arts? Oh, Bachelor of Fine Arts. Kasi ito isa parang administration something eh. Something eh. Ito yata yung ko sa ComArts. BF o yung IAFRA ang Fine Arts? Hindi, ang IARFA yung sa amin. Fine Arts. So, Institute of Architecture and Fine Arts. okay. Yung Institute of ano to? Alam ko yung baka business and finance to alam ko eh. Isa parang Business and Finance. parang something in science eh. Ay, hindi naman. Pero tama naman siya, may advantage talaga yun. Pero tama siya doon kasi. Institute of Arts and Science. Yun, tama. Kasi tama si Harris kasi alam mo, kaya niya nasabi to kasi na-experience niya to. Tumagal siya sa college. Di ko lang alam ko si Aris yata 7 years. Tumagal sa college. Okay pa rin yun. Reasonable pa rin naman yun. Kasi ako 6 ako eh. Ako rin 6 eh. O, di ba? Tama ba, Aris, kung ano? Meron talaga sa amin nagte-10 years. Oo, meron talaga. Pero 10 years naman yun. Hindi, yung sinasabi mo naman 10 years, hindi naman siya 10 years na full units. Oo. Meron lang siya minsan 2 subject lang sa isang SEM. Working student nga kasi. Meron ganun. Meron mga ganung cases. Meron mga cases na talagang sadyang hindi lang pinalad sa makakuha ng subject kaya tumatagal. Hindi ko lang alam, meron bang residency ang isang estudyante sa college, sa university? Residency? Oo. Na dapat hanggang gantong year ka lang. Kapag lumagpas ka na. Alam ko meron eh. Alam ko talaga. Meron, no? 7 years lang eh. Parang, hindi ko alam ba't yung iba na, siguro nga dahil nga, kumbaga, kinakount pa rin na 7 years, per hindi yung tagal kung hindi yung time of duration. Ang doon, tinitingnan yung time of yung units by units. So, kung itong units na to, nakakailang kuha ka na, 7 years na to. Parang gano'n. Or alam ko yata pwede ka pagpahingi ng 1 year para ma-reset. Alam ko may ganun yata eh. Di ko lang sure kung nare-reset yung ganun. Hindi ko alam. Sa Masteral, 2 years lang. Kaya lahat nung pinaghirapan ko doon, wala na, burado na. Di ba naalala? Hindi, kung uulitin ko na uli. Ulitin mo na. Hindi ko na mapapatuloy. Pag nag-Masteral uli ako, ulitin ko na uli lahat yun. Wala na mga credits. Ayun, salamat sa mga nag-comment dito sa Architox Podcast sa Spotify and YouTube. And now, Uwi dito na, dito sa program. Meron tayong may program tayo. Hindi ko masasabing ranter eh. Basta sabihin natin Oni. Mga nakita ko lang sa somewhere. Ang sabi niya, ito yung title ang hirap makahanap ng work as a fresh grad. Yun. Ang sabi dito, I'm sorry. Hirap na akong maghanap and grabe na yung pressure kasi kaya naman pala makahanap ng work bago mag-New Year pero hindi ako nakakuha. If meron man nakakainis kasi hindi ako pinayagan. May work na sana ako kung hindi lang pakilamerang magulang ko. Di ako natatawa. Nakailang revise na ako sa resume at portfolio. Sinunod ko lahat ng advice regarding sa pagpasa ng resume. Pero wala din. Halos wala na rin akong makitang hiring na para sa fresh grad. Puro mga license na ang gusto. Ano namang magagawa ko required ang apprenticeship sa PRC. Nag-upskill na din ako at nakaipon ng certification pamalit na lang siguro sa lack of experience. Pero siguro hindi lang talaga ako natatamaan ng swerte kasi mga kabatch ko na naman kagad. Ayun lang. Thank you. Please be kind. What can you say about it, Chay? Una, malamang hindi mo pa talaga nasusumpungan eh. Alam mo ba yung burnt toast theory or burnt toast paradox?
Burnt toast, ano yun? Yung, Burnt toast, oh. Yung okay. sunog na toast na tasty, na gano'n. Kumbaga, di ba, Mm. toast na sunog. So, nagdi-delay ka. Minsan may purpose yung delay eh. Para mapunta ka sa mas magandang For the ganito na lang. brighter future. O mas greener pasture. Ganito na Oo. lang. Pag nakakuha ka ng trabaho yung letter sender, sabihin mo sa akin na tama ako. Mm. Kung, Tingnan hindi, kung isa ka man dito sa nakikinig na ganito yung sitwasyon mo, mo, question mo, sabihin mo tama ako. Kasi minsan ganun eh. Minsan akala natin, oh shit, lahat ng ginawa ko, ba't hindi, nadidelay ako dahil ganito, dahil sinunod ko itong ganito. Minsan ano eh, may pagkakataon na talaga inadya na hindi naaayon sa'yo. yung delay para may ano lang yan eh, naantay ng para sa'yo talaga mas maganda. Pwede ba sabihin natin delayed gratification? Hindi naman, no? Iba yun, eh, no? Iba yun. Ang delayed gratification nakuha mo, pero hindi mo muna kinukuha yung fruit of labor. Eh. Kumbaga, nagkapera ka, hindi ko muna bibili ito. Saka ako na bibili. Parang, Delay ko muna. Oo. sige. Yun yung delayed gratification. Kasi yun nga sa Bertholdt theory, malay mo, yung pag nakachamba ka ng maganda doon sa mga nakakuha sa'yo ng nauna. Di ba? Pangalawa, minsan, pag ganyan talaga na hindi ka pa experience, hindi mo hanapin through ano yan eh, yung sa ads. Ang pinaka-the best dyan is by referral. Doesn't mean naman magiging backer. Kung baka may magre-refer lang sa'yo, word of mouth lang yan minsan eh. Ay, kailangan dito ng ganito. Subukan mo, ganun. Wag mong tingnan yung ano muna, kung ano yung mabibigay sa'yo ng trabaho ng ano. Tingnan mo kung ano yung matututunan mo muna doon sa company. And wag mong tignan din yung mga kasama mong may mga trabaho na. Oo, ang ano doon kasi Yung minsan compare. minsan kasi pagdating mo doon, pag ang sasabihin siya, ito may construction ano dito, baka gusto mo. Yung mga ganun yun, kasi yung mga yun hindi nag-ads, nagpapahanap lang sa mga kakilala nila by referral. Kaya minsan mas okay yun eh. Kasi actually mas okay yun dahil kukuha ka pa naman ng experience eh. Then after that, sabihin natin 6 months, naka-experience ka na, then go. Hanap ka sa iba. May babalandra ka na sa resume na experience. Pero ano, no, Chay, na-experience ko rin yan. Dagdagan ko lang yung sinabi mo, no? Yung tungkol dun sa minsan pag di mo nakuha isang bagay, minsan nangyayari din sa akin, yan alam mo yung minsan yung lalabas ka ng bahay, may maiiwan ka. Di ba minsan naiinis ka na may naiiwan ka? Oh, kaya kung minsan, ngayon ginagawa ko, burnt toast theory yun eh. Nakalimutan mo yung kabilang medyas mo, kailangan mong balikan. yung gano'n ako ginagawa. Yung pala, kung nagtuloy ka, madidisgrasya yung bus na sinakyan mo. Ganun. Kaya ako ganun ako eh, kapag may naiwan ako, nagpapasalamat na lang ako na sabi ko, baka inano ako ng Kaya, nasa taas. Kaya sabi ko, kapag kunyari may naiwan ako, syempre, andun yung ng tao, yung syempre mapapamura ka, puta na, iwan ko. Nandun yun. Pero wag ka na mainis, kung baka pagpasalamat ka na lang din. Kung baka initial reaction na lang yun eh, na, shit, may naiwan ako, ganyan. Balikan mo na lang. Ganun yun. Saka yung isa pang sa sinabi mo, Chay, na naranasan ko din yan. Alam mo bang yung paano ba, yung pangalawa kong trabaho na yung unang trabaho na tumagal ako ng todo, actually bayano yan eh. Dahil sa, narekomenda lang din ako ng, paano ba to? Nirekomenda lang ako nung classmate ko sa Microcad ng kaibigan niya nagtatrabaho sa company na yun. Tingnan mo ganun yung recommendation. Ganun kalayo yung namin. Yung katulad niyan, di ba? ganun lang naman yan. Kumbaga minsan kasi ako, syempre nainis din ako, kaya alam mo yun, kasi syempre, ang nangyari kasi, kinumpare ko yung sarili ko kay Simon eh. Kay Simon Ong. Sabi kami kay Lord Calma, nakuha siya, hindi ako nakuha. Natenga ako ng ilang buwan. Kaya diba, first, freshly graduate lang kami ni Simon, sabay kami graduate.
Tapos nung meron kaming panahon na nagsabay na kami naghanap ng trabaho, naghanap kami sa Makati, natanggap siya sa lore, ako ang ginawa ko, nag-aral ako sa MicroCAD. Mhm. Yun nga, sa sinabi nga niya, nag-upskill din siya, nag-upskill din ako. So nangyari, nung yun nga, so, nagkaroon ako ng classmate dun, nakasama ko, tapos nirecommend niya ako sa ibang company. Hanggang doon sa napunta ako sa company na yun, tumagal ako ng 6 years, then after 6 years, yun, napunta na ako ng Macau. Diba? So, dito na ako ngayon for almost a decade na. Hindi, decade na talaga. Diba? Ganun ako katagal dito. Kundi dahil dun sa tao na yun. So, minsan talaga, abang-abang lang eh. Antay-antay lang. Huwag ka masyadong nagmamadali. Oo, Lalo na yung iba dyan, di ba? Tulad nung iba dyan, yung mga nangyari kay Ron Pump, di ba nakwento naman yun, nagpunta siya nung Canada, di ba? Nakwento niya yun sa isang episode natin. Siyempre may sariling kwento din si JC na alam ko si JC pati pa ng trabaho. Tapos si Edward pala, ano story ni Edward? Sabay ba kayo nag-ano ni Edward? Hindi. Si Edward, so magkahiwalay kami, di ba? Una, magkahiwalay nasa ako. Mga maliit na construction group lang ako dun eh. Actually, trabaho ko dun. Ang nililayout ko, electrical, una. Tapos, si Edward somewhere sa contractor. Ngayon, ni-refer, sabi ko kay Edward, kailangan ko ng ganyan, pasok mo ako sa ganyan. Pumunta ako doon. Doon kami magkasama ni Edward sa trabaho, yung ginawa namin yung ang tawag nito? Yung Adamson University Theater, which is yung dating Saint something. Kalimutan ko yung pangalan. Simbahan katabi ng Adamson, yung ba yan? Hindi, iba yun. Iba pa yun. Gawa ni, Okay. Gawa ni Mapua yun eh. Yung simbahan na yun eh. St. Therese Auditorium. Kinonvert namin into Adamson University. Theater. So, theater. University theater. Tapos, habang ginagawa namin yun, may architect doon, which is yung architect of record. Doon ako ngayon, pumasok. Tapos eventually, sumunod din si Edward papunta doon sa akin. Kaya si Edward, mas marami... Bit kayo. Pinasok ko ni Edward doon ako doon sa contractor. Yung contractor na yun, merong architect of record. Ginawa ko, pumasok ko doon sa architect of record. Tapos, medyo matagal na ako doon, si Edward naman sumunod din sa akin doon. Nang konting panahon lang naman. Kaya mas maraming alam si Edward sa akin in terms of construction. Tapos ako dito sa design and documentation part. So, ayun. Tapos, ko yung pinadala ako sa Morocco noon eh. Actually, nagkaroon ako ng anak noon. So, kailangan ko ng malaking income. So, pinadala ako sa Morocco. Hindi naman, hindi ako nagtagal. Actually, maganda yung trabaho doon kasi designer, detailer ako eh. Kaya lang, pinauwi ako ng misis ko eh. Tapos, nung bumalik ako, hindi na ako nag-report doon sa Nag-awal ka na. Oo, hindi na ako nag-report. Naghanap, siyempre kailangan ko kasi babalik ako doon sa basic doon eh. So, ngayon napasok ko doon sa mga Australian firms na. After that, yun, tuloy-tuloy puro Australian firms na ako for several years. Di ba? Tingnan mo yung transitions mo from di ba? Kumbaga, minsan kasi yung mga freshly grad dyan, tingnan nyo lahat kami dumaan din dyan sa pinagdadaanan yung nahirap talaga maghanap ng trabaho. Pero once na-top mo na yan, dire-diretso na yan. Dire-diretso na yan. Tapos bahala ka na yung diskarte mo. Kasi alam mo, kung nag-stay ako doon kay medyo matagal doon sa design firm, baka may sarili na akong it's either firm. design build. Kaya lang, ang problema. Pero we don't know.
urgent ka na eh. Urgent na eh. Sinabi ng misis ko, marami ka nga matututunan dyan. Kaya lang, kailan pa? Kasi lumalaki na yung anak mo. May anak ka na. Hindi nakakasya yung ganyan-ganyan putyo-putyo na sweldo. So, kailangan talagang kumbaga, medyo hindi na yung dreams ng titingnan mo eh. Yung urgency ng ngayon eh. So, bahala kung paano mo iti-twist yun para makumpleto mo yung dreams mo dun sa future. Kaya nga 'di ba marami sa atin na nagpapakaalipin kaysa gumawa ng sariling firm. So kasi Mas stable eh. Stability. stable. Pag may pamilya ka, stability ang kailangan mo. Oo. Pero kung single ka, pwede kang kasi Oo. bawat sa atin ay yung isang kinakatakot natin na mawalan ng trabaho. Yes. 'Di ba? Kaya 'di ba ginagawa ng iba, hindi ko alam ginagawa ni JC Si JC kasi palipat-lipat. Galing mo ko sa taong yan eh. Hindi, tama lang rin yun. Pero kung ako kay JC, try nyo dun kila Edward, maganda dun. Marami may gusto pumasok dun sa forum. O magkontakan nga kayo, JC at saka Edward. Edward. Hindi kasi alam ko dapat 'di ba si Ron Pamyata is may sarili. Yes, so isa pa. May sarili si Ron Pam. So, parang si JC mas marami na ata siyang engineering side na Yun nga. Mostly parang engineering. mas na siya incline na siya sa construction. Which is maganda rin. Yes, oo. Pag natutunan mo yun, pwede ka maging contractor po. Meron ka ng flood control projects. Ay, mali. Maleta ka na, JC, baka naman. Paano lang kami? Konting limos lang sa Architox. Okay, dito na natin tapos sa episode. Chay? Aga naman. Ganun talaga. May iba ka ba bang sasabihin dun sa sa yung burnt toast theory mo? Wala naman. Hindi, which is lahat ng mga sinabi natin tama at may kanya-kanya tayong experience. Kasi dalawa lang tayo. Maybe si Mark meron ding experience. I-comment nyo. Tapos natin. Hindi, yung una muna. Yung muna, pag natapos sila episode na to, ano yung kailangan nilang ilagay? Tostadong mamon. Mamon. Para mas masarap. Hindi lang tasty. Tostadong tasty. Tama, tostadong tasty. Okay, kaya to. Kung magko-comment kayo, syempre first ilalagay niyo tostadong tasty. Ano ba? Tostado o sunog? Ano maganda? Tostado, okay, pwede na yun. Tostadong tasty. Then, comment niyo yung mga naging experience niyo nung freshly grad kayo. Then, saan kayo nakaabot? Yes. Diba? I-comment niyo yun dito sa episode na to. And, Chay, ang architects natin sa episode na to? Ayan. Katulad ng sinasabi natin parati. Kahit na dahan-dahan lang, basta tuloy-tuloy. Consistency is the key. Never stop believe it. Don't stop believe it. Di ba lagi nga namin sinasabi na basta tuloy-tuloy lang at makakatapos din kayo or makakahanap din kayo ng gusto nyong trabaho. Yan ang architects ko lang dito sa mga napag-usapan namin. Kapag na-irregular ka, maghanap ka ng ibang para may makita ka magmumukhang tao. Huwag puro archetypes. Chay, may anything ka pa? Sasabihin ka pa? Wala na. Salamat sa mga sa mga nanonood ng vlog ko. Salamat. Subscribe naman kayo sa Currymau. CURRY space MAU. That's me, Currymau sa YouTube. At kung may mga kwento kayo kahit ano inspiration, nakakatakot, love, at problema, i-share nyo. Gusto nyo magpagkulitan sa amin, just message us. Please follow our SOCMED, FB, X, YouTube, sa Architox Podcast. Type, ano yung type, Chay? Burnt. Tostadong tasty. Tostadong tasty sa YouTube and TikTok. Just type Architox Podcast and for sure we will pop out at pagkatapos ng podcast, kami naman. And we're exclusive sa lahat ng podcast platform.
Please rate us 5 stars and comment after you listen to our episode. If you want to support us, just share and spread this episode and the podcast. Kasi sabi ko sa YouTube ko Curry Mau, your creativity gives someone else a dream into reality. Tuloy-tuloy, makatapos din kayo. Enjoy! Arts and architecture imitates and inspires life. If you want happy thoughts, Listen to Archie Talks. Yun. Ay, sa mga gusto ng merch, message nyo lang si Chai sa kanyang FB. Medyo kailangan ko lang Pag-usapan nyo. Kailangan ko lang order. Kailangan lang mag-ipon. Basta kung gusto nyo. Kailangan ko kasing maghanap uli ng manufacturer kasi busy na yung nag-manufacture na una. Ayun. Sige. Bye-bye. Thanks for listening, guys.